Ayan, good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero mga idol, ito na naman tayo pang muling magkwentuhan sa mga bagay na may kaugnayan pa rin sa paranormal. At yung mga napapanahong issue ngayon tungkol sa mga nangyayari, kalimutan muna natin yan dahil kasi naasawa na rin yung mga ganyang sistema, lalo na yung tungkol doon sa napapanahong issue doon sa mga sabungerong nawawala. Paulit-ulit na lang at puro ganon, marami nang nasasangkot. Ngayon, yung tungkol naman din dito sa mga nangyayaring digmaan at iba pa, kalimutan muna natin yan dahil kasi nandyan lang yan at paulit-ulit din na nangyayari ang mga isyong ganyan. Ngayon, dumako tayo dito sa paranormal system. Bibigyan na natin ng konting reaksyon yung ating kapwa idol na content creator sa larangan ng ghost exploration at ghost hunter. Bibigyan lang tayo ng konting komento at advice doon sa mga napanood natin. Alam nyo yung idol natin yun na nagko-content, nag-explore sa mga abandonadong lugar, abandonadong bahay at iba pa. Bibilib ko sa kanya mga idol, kababaeng tao, pero malakas ang loob niya. Hindi na natin babanggitin ang kanyang pangalan dahil para naman sa kanyang privacy o kapakanan. Magbibigay lang tayo ng komento at advice sa kanyang mga ini-explore. Para na rin ito sa iba natin mga idol dyan na ghost explorer at ghost hunter. Hindi lang ito para sa kanya. Para na rin ito sa lahat ng mga nag-explore sa mga nakakatakot na lugar at mga abandonado na may mga di umano ay lumalabas o nagmumulto o kung ano pa mang mga nagpapakita sa lugar na kanilang pinag-e-exploran. Ngayon, ganito yon mga idol. Nabanggit ko na sa una kong mga video na yung ganyang uri ng trabaho mapanganib at delikado. Kaya nga, ang advice natin sa kanila, ingat lang, di ba? Dahil kasi malimit ko nga sabihin na ang job sa inyong pupuntahan ay nakahanda at alam na darating kayo. Ngayon, may mga mga idol tayo dyan na ang alam nila ang mga espiritu o kaluluwang ligaw, yun ang malimit na magparamdam doon sa mga lugar na kung saan yung sinasabi nila na may mga nagpaparamdam o nagpapakita. Pero mga idol, sa totoo lang, hindi ko naman kayo kinokontra at hindi ko kayo binabas doon sa mga inyong kaalaman at sa inyong mga pansariling ginagawa at sa inyong mga kinagisnan na sakala nyo'y totoo at tunay. Pero mga idol, kung ang pag-uusapan natin at ang tatalakayin natin tungkol sa inyong ginagawang pag-explore sa isang lugar na abandonado o ano pa man yan, creepy o haunted house, sa totoo lang mga idol, yung mga sinasabi nyo mga kaluluwang ligaw, mga espiritong ligaw,
na nakukulong o natatrap dyan sa lugar na yan, na gusto nyong palayain, kasi may mga napapanood tayo na nagre-ritual sila para palayain yung mga espiritu daw na nakukulong doon o naliligaw, ganun din yung mga kaluluwa. Hindi ko kayo kinukontra doon sa kinagisnan yung ganong kaugalian. Dahil galing din ako sa ganyan. Nabanggit ko na yan doon sa mga una kong video. Pero ulitin ko lang, diyan sa mga ganyang pangyayari, hindi totoo na may mga kaluluwang ligaw sa lugar na yan at mga espiritong ligaw. Masamang espiritu meron, totoo yun. Pero espiritong ligaw, wala. Masamang espiritu ang nariyan at mga elemento tulad ng mga engkanto at mga kauri nito. Kaya hindi yung mga kaluluwang ligaw na di umano ay gusto nilang palayain na nakukulong sa lugar na yan, wala pong katotohanan yan. Dahil nabanggit ko na sa una kong video, ang tao ayon sa banal na kasulatan, pag namatay, binabawi ng Diyos ang kanyang espiritu. Kaya nga namamatay eh. Sabi nga, pag binawian ka na ng buhay, yung espiritu yun ang buhay mo eh. Kaya ka buhay eh. Pag binawi ng Diyos yan, so, wala na, dead bull. Di ba? Ngayon, yung tungkol sa kaluluwa, sabi nila, yung kaluluwa naglalakbay, mahanap ng katarungan, etc. Bla bla bla. Yung kaluluwa po, kapag namatay ang tao, kasamang namamatay ng kanyang katawang physical. At yan ang maraming hindi nakakaalam sa ganyang katotohanan. Dahil kinagis na natin na simula pa na ang tao pag namatay, lalo't hindi maganda ang pagkamatay, di umano, nagmumulto, humihingi ng katarungan, yon. Pero anumang uri ang ikinamatay ng isang tao, tandaan nyo mga idol, kalooban ng Diyos yun. Kinuha na niya ang kanyang espiritu, binawi na, kaya ang kanyang physical na katawan ay namatay kasama yung kanyang kaluluwa. Ngayon, para lubos yung maunawa kung ba't ko sinabi na pag namatay ang tao, pati ang kanyang kaluluwa namamatay. Ganito yan. Ang tao kasi, nabanggit ko na ito, binubuo ng 3 sangkap. Una, physical na katawan. Pangalawa, yung espiritu na siya niyang buhay. Pangatlo, yung kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa? Yan ang puso't damdamin, kaisipan, at karunungan. Pakiramdam. Yan ang kaluluwa. Dahil may espiritu ba ng taong physical na katawan, kung wala namang kaluluwa, parang robot. Wala siyang pangunawa, wala siyang pakiramdam, wala lahat. Kaya sinangkap ng Diyos yung kaluluwa. Yung kaluluwa, yan ang lumalarawan sa kanyang kaisipan, pakiramdam, para siya magkaroon ng unawa at karunungan. Yan. Ginawa ng Diyos yan sa isang tao para nilalang niya ang tao upang maglingkod sa Kanya. Nilalang tayo ng ating Panginoon Diyos para paglingkuran siya. Ngayon, ang nangyayari kasi, nung lalangin ng Diyos ang tao, wala na. Ganun lang. Tulad dito mga nangyayari ngayon, no? May pinagkaloob ng Diyos sa tao ang karunungan, di ba? Binanggit niya sa Biblia yan, lalaganap at lalago ang karunungan ng mga tao. At yan ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Totoong lumago at lumaganap ang karunungan ng tao dahil nga saksing buhay tayo kung ano-ano ang kanilang mga naiimbento na mga kagaya ng mga pamuksa na yan, nuclear na yan, kung ano-ano mga pandigma sa pamamagitan ng scientist. Lumago at ang kaalaman at karunungan ng tao, pinagkaloob yan sa mga scientist. Ngayon, kung wala ang kanilang kaluluwa, makakaimbento ba sila ng kano-ano? Wala silang kaisipan, wala silang kamalayan.
Oo, gumagalaw sila dahil buhay sila eh. May espiritu. Pero kung wala ang kaluluwa, anong silbi? Di ba? Kaya binubuo ang tao ng tatlong sangkap, mga idol. Sa tanggapin natin sa hindi, yan ang totoo. At marami kasi ang nagising sa atin sa maling sistema. Kaya hanggang ngayon, taglay pa rin ng iba natin mga idol yung ganong paniniwala. Nakala nila, pag namatay ang tao, nagmumulto, nagbabalik, o nagpapakita, nagpaparamdam, humihingi ng katarungan. Hindi po. Ang sabi sa Biblia, pag namatay ang isang tao, wala na siyang alam sa ginagalawan ng mga buhay sa silong ng araw. Kaya yung ginagawa natin, hindi na nila alam yan. At ang sabi pa nga, hindi makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. Kaya yung mga multo-multo, kung may magpakita man sa inyong multo dyan sa pinag-i-explora nyo, huwag niyong katakutan yan. Bakit? Imahin lang yan ng mga taong namatay na inanyuhan ng mga masamang espiritu. Hindi mo yan makakausap, hindi mo yan mahahawakan, hindi ka rin niya mahahawakan at hindi makagagawa nga ng masama. Hindi makagagawa ng mabuti. Pero mga idol, yung mga elemento, yan ang ingatan nyo. Dahil yan, may likas na kakayahan, may likas na anyo. Makagagawa yan at makapananakit yan sa inyo. Dahil iba yan. Hindi yan kabahagi ng masamang espiritu. Hindi yan kauri ni Satanas o ng Diablo. Iba yan. Dahil na sila may mga sariling mundo na napapadpad lang dito sa ating mundo dahil meron silang nagusan. Di ba? Kagaya ng mga engkanto niyan, mga maligno niya, etc., mga kapre, na kung ano-ano, mga laman lupa, duwende, yan ang mga elemento. Hindi yan kauri ng Diablo. Pero may mga kapangyarihan din yan. Kaya nga, yan, kung gustong pakilusin ng Diablo, yan sa mga pinupuntahan nyo, at lalo't namumugad sila dyan, magagawa ng Diablo. Bakit? Under niya yan eh. Kung paano na-under ng Diablo tayo mga tao, ganun din yan. At hindi uubra ang kapangyarihan nila sa Diablo. Oo. Ganun yan mga idol. Kaya doon sa mga hindi nakakaalam, sana, huwag kayong magagalit sa akin. Oo. At hindi ko naman kayo kinukontra at hindi ko kayo binabas. Sinasabi ko lang, ang totoo dahil napagkukwentuhan lang naman natin, ito, di ba, tama? Ngayon, doon sa mga napapanood nga natin na nag-explore, tapos yung mga gumagawa ng mga ritual, na yun nga, di umano, gustong palayain yung mga kaluluwang ligaw na nakukulong doon, at yung mga espiritu, hindi po totoo yun. Ang totoo na, pag nagre-ritual kayong ganyan, may panganib. Bakit? Baka yung Diablo na nariyan, mairita sa inyong ginagawa. Kasangkapanin yung mga elemento na nariyan, pakilusin yan, baka mataranta kayo. Hindi nyo kayang sawatahin yun. Kapag Diablo na ang gumawa ng paraan, nakihalo sa ginagawa nyo, at wala kayong sapat na kakayahan, may peligro. Di ba? Yung idol nga natin na si Ed Caluwag, magaling yun, paranormal expert yun. Pero siya mismo, ina-advise din niya, mag-ingat kayo sa inyong ginagawa dahil hindi biro ang inyong ginagawa. Di ba? Yan, sinasabi ko na naman sa inyo mga idol, nabanggit ko na nga rin yan, hindi ako ghost explorer, hindi ako ghost hunter, pero bahagi ako ng paranormal. Nakakaintindi at nakakaalam ako ng mga ganong sistema. At naging karanasan ko yan, dahil nabanggit ko na nga nung ako'y kasalukuyang nasa larangan pa nagpipintura, mga abandonadong bahay na nire-repair namin at pinipinturahan, nakaka-encounter kami ng mga ganyan. Oo. At sabi ko na nga, kapag walang marunong magpalayas sa inyo, isa sa inyo ang sinaniban at walang marunong magpalayas, may peligro kayo. Either na kayo ang puksain niya o siya ang mapuksa nyo. Kasi mananakit na sa inyo yan pag kinasangkapan yan eh. Pwede kang sakalin. Pwede kang gawa ng hindi maganda. Kahit kasama mo yan, hindi ka na kilala niyan kapag yan pinasukan o sinaniban
ng kung sino pa mang masamang espiritu dyan o elemento. Di ba? Ngayon, siyempre, kapag ikaw pinipinsala na, karapatan mong ipagtanggol, depensahan yung sarili mo. Ay, paano ito? Bibigyan kita ng sample. Pinasukan yung kasama nyo, inatake ka, sinalake ka, siyempre, didepensahan mo sarili mo. Sa pagdidepensa mo, nagamitan mo siya ng matindi. Kung meron ka mang alam na matinding sprikitik, ginamitan mo. Hindi mo ba alam na pag ginamitan mo siya ng matinding sprikitik o yung nakakapuksa, baka matanga yung sarili niyang espiritu, tapos ang maligayang araw. Mawawala ng mana yun. Ay kung matanga yung sarili niyang espiritu dahil nakasukob doon yung elemento. Maaaring madisgrasya mo siya o ikaw ang madidisgrasya niya. Diba? Kaya pagka ganoon, huwag mong gagamitan ng nakakapuksang sprikitek. Yung pampalayas lang. Ganon. Kasi pagka marunong kang pumuksa at napuksa mo sa katawan niya yan, baka madama yung sarili niyang espiritu, tapos maligayang araw. Ngayon, pag nangyari yon, paano may paliliwanag? Maniniwalaan ba ng batas yung mga ganun paranormal? Hindi. Paniniwalaan ka ba sa batas pag sinabi mo na sinaniban po siya, ganun, ganyan. O may mga naniniwalang iba, pero pagdating sa batas, hindi yan paniniwalaan basta-basta. Lalo't namatay yung tao. Isa lang ang magiging ano ng batas dyan, magiging kriminal ka. Pag nangyari yun. Di ba? Kaya yun nga, malimit nga rin sabihin niya ng idol natin na si Ed Caluwag, isang paranormal expert yan, na mag-iingat kayo sa inyong ginagawa. Binabanggit ko nga rin lagi yan eh. Baka sa inyong ginagawa, makihalo ang diablo. Tulad yung nakita natin na ano sila, yung nag-i-evil game, Spirit of Lagas, etc. Kung ano-ano. Huwag niyong gagawin yun, mga idol. Dahil parang iniinsulto mo ang diablo doon. Oo. Dalawang klase yun. Tinatawagan mo siya o iniinsulto mo siya. Yan advice lang natin yan, mga idol. Hindi ko kayo binabas, hindi ko kayo kinukontra sa gusto nyo. Dahil inyo yun eh. Sabi nga, yung iyo. Di ba? Ngayon, kung matatanggap mo itong kinukwento ko, walang mawawala sa'yo. Karagdagang kaalaman mo. Di ba? Ibigyan kita ng sample. Yung nangyari na sa amin. Meron kaming kasama, sinaniban. O, nung pupuksain, nung kasama naming marunong, sabi ko, wag. Pag pinuksa mo kasi, nasa katawan niya yan. Pag pinuksa mo yan, tinanga yung espiritu niyan. Mamamatayan. Mananagot ka. Batas. Pati kami madadamay sa'yo. Lalabas na kriminal tayo. Sabi niya, bakit? Hindi naman siya. Oo nga. Hindi nga siya. Yun nasa katawan. Ay paano? Kung madamay ang sarili niyang espiritu. Kasi ang diablo kaya kumuha ng buhay ng tao. O kung pupuksain mo na yung alagad niya na nakapasok doon sa tao, tinangay ng diablo pati yung sariling espiritu nun. Patay yun. O, di ba? Tama, mga idol? Ano ngayon ang mangyayari? Damay na kayo. Kahit hindi yung kasama mong may gawa nun, ikaw nakakaintindi, damay sila. Diba? Kasi crime eh. Crime na yun eh. Yung nangyaring krimen eh. Hindi mo naman pwede sabihin sa batas na pinagtanggol lang namin ang sarili namin. Oo nga, pinagtanggol yun. Tama yun. Pero paniniwalaan ba ng batas na yan eh, pinasok na masamang espiritu. Di ba tama? Lalo't napuksa mo siya nang walang sugat. Oh. Di ba? Yun mga idol, kaya kinukwento lang natin, nagpagkukwentuhan natin dahil nga para makaiwas kayo doon sa masamang mangyayari. Alam ba, may sinaniban sa inyo, simple lang, palayasin mo lang, gamitan mo lang ng sprikitek na lalaya siya. Oh.
At yan, kung talagang marunong ka at kung sino marunong sa inyo, kaya yan. Pero wag kang... Meron nga tayong nakikita mga albularyo, pumupuksa, ginaganon dito. Di ba? Inispikitik, ginaganon dito. Oh, kinuksa yung masamang espiritu ng nasa katawan. Yun, ginagawa nila yon, meron silang depensa na para wag madama yung tao. Buti kung meron kayong ganon na sistema, puksain mo man sa katawan niya yung masamang espiritu, hindi matatangay yung sariling espiritu ng tao. Oo. Pero hindi mo rin masasabi dahil nga kapag nakipaglaro ang Diablo sa inyo at sinubok niya kayo, nandun nga ang peligro eh. Di ba? Nangyari nga sa amin yan eh. Pangalawa nangyari sa amin, sinaniban siya. Puta, nanghaharas talaga. Oh. Di, siyempre kami naman, palibasa marunong kami, didepensahan namin, sarili namin, laban sa kanya. Oh, sabi nung kasama namin, pag hindi ka lumayas yan, pupuksain kita. Oh, anong sabi? Sige, puksain mo ako at nang madamay ito. Oh. Ganon. Kapag sinabi niyang ganon, hindi na yon ordinaryong espiritu na nakapasok sa tao. Diablo na yon. Kasi ang Diablo lang ang kayang kumuha ng espiritu ng tao. O kaya elemento. Yan ang ingatan nyo. Di ba? Kaya yung mga evil games sa lugar na pinag-explore nyo, wag nyo gagawin dahil baka makihalo ang Diablo. Ingatan nyo yan mga idol. Hindi ko kayo tinatakot, hindi ko kayo kinukontra. Yung akin, advice lang. Para naman magkaroon kayo ng konting kaalaman sa ating napagkukwentuhan. Idol ko kayo, hinahangaan ko kayo, malalakas ang loob nyo. Dahil biri mo, pasukin nyo yung mga nakakatakot na lugar. Puntahan nyo yung mga abandonado na kung saan nyo nakakatakot, nandun kayo. Dahil nag-i-explore at nag-i-imbestiga tungkol sa mga nangyari. Di ba? Idol ko kayo, hinahangaan ko kayo sa ganyang ginagawa nyo. Kaya nga ako nag-a-advise sa inyo. Dahil baka, sa bandang uli, mapahama kayo sa ginagawa nyo. Di ba? Marami na ako nakitang ganyan na tutunay pa, hindi sa ganyan mga explore. Dito lang sa may amin. Guro ko di ako nagkamali, 10 taon na nakalipas. Meron sinaniban. Tumawag ng albularyo. Alam mo ba yung albularyo? Pinaglaruan nung nakasalib. Ngayon, niyaya ako ng barkada ko. Sabi ng barkada ko, osyoso tayo. Sabi ko, wag tayo makialam dyan. Mapilit. Parang naano rin ako. Hindi ka maniwala, mga idol, pagbungad namin sa pinto, nakasanib sa tao yung elemento. Elemento, hindi naman masamang espiritu. Yung pala, yung babae siya eh. Nililigawan pala ng elemento. Ay sumanib sa kanya. Dahil ayaw yata ng partido. Sumanib. Kinalaban yung pamilya. Ay tumawag ng albularyo. Pinaglaruan yung albularyo. Hindi malaman kung anong gagawin. Pagbungad ng pinto, pagkakita sa akin, hindi ka maniwala. Gusto akong dambahin eh. Pagbungad ko sa pintuan ganyan. Kasi yung mga yan, alam nila kung sino ang may taglay, sino wala. Siguro, nakita niya, pagbungad ko, naurahan niya na may alam ako. Balak niya akong salakayin, subukan. Gusto niya akong itulad doon sa albularyo na pinaglalaroan niya. Di ba? Kaya hindi lahat naman ng albularyo matindi. May mga albularyo rin na mahina ang kakayahan. Ako, hindi ako albularyo, hindi ako pero may sarili akong pandepensa. Nung akmang babangon siya, sasalakayin ako eh. Eh di, ginamit ko na yung kung ano yung alam ko. Tinuro ko lang naman siya eh. Sabi ko, wala akong pakialam sa'yo. Huwag mo akong papakialaman, baka mahigit
nakakalaya ka mawala ka sa mundo. Ginanyan ko lang siya. Kasi ang mga yan, alam nila kung malakas ka. Bungad pa lang ng salita mo, at ginamitan mo ng panuro, ito, matindi to mga idol. Pag marunong ka, hindi mo na kailangan lapitan yung tao. Pagturo ko sa kanyang ganyan, pag sabi ko na, wala akong pakialam sa'yo. Baka, imbis nakakagala ka, nakakaliwaliw ka, mawala ka sa mundo. Buti pa ako, bago ako lumapit sa'yo, lumayas ka dyan. Oh. Nung akmang papasok ako, nawala ng malay. Malis. Nung magkamalay, nagulat pa, sabi, ano nangyari sa akin? Oh. Diba? Hindi ko pa siya ginagalaw nun. Pinagsabihan ko pa lang. Ganun ang mga elemento, mga idol. Pag naramdamang mas malakas ka kaysa sa kanya, may takot din yan eh. Kasi kung hindi siya nakinig, hindi ko naman siya, papalayasin ko talaga siya, tatapuyungin ko siya. Ganun mga idol, kaya yan, nagkakakwentuhan na naman tayo, kasi nga, nagiging karanasan ko rin yan, nung panahon na, ako'y nasa larangan pa ng pagpipintura. No. Ayan, ina-advise ko lang sa inyo, sinishare ko lang, para magkaroon kayo ng konting idea. Oo. Ngayon, kung may mga kaalaman kayo at may kakayahan din kayo, go! Diba? Meron pa nga ako napanood sabi niya huwag kang magpo-proteksyon. Sabi ko, mali. Bakit hindi ka magpo-proteksyon? Alam mo ba, pag nag-proteksyon ka, akala mo lalayas yan. Hindi, andyan lang yan. Pinapakiramdaman ka lang yan. At pag naramdaman niya na mahina ang proteksyon mo, uulit yan. O, di ba? Pero pag naramdaman niyang malakas ka, maaaurahan ka niyan Kahit ang Diablo. O, kahit ang Diablo, pag naramdaman ng Diablo na malakas ang ano mo, hindi rin yan. At hindi niya ipapahamak yung aliporis niya. Alam mo, may aliporis siya pinakilos. Ginamitan mo. Nakita ng Diablo kung gaano ka kalakas. Hindi na niya papakilusin yun. At kilala ka na ng Diablo saan ka man pumaroon. Na may mga alagad siya. Ganon din yung mga elemento. Di ba? Yan, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol dahil nga sa mga napapanood nating kapwa natin Ghost Explorer at Ghost Hunter. Nasa larangan ng paranormal. Di ba? Si Idol Bungunga nag-explore sila sa Bulacan abandonado Nag-comment ako sa comment section, sabi ko, Idol, mag-ingat kayo. Di ba? At yung iba nga gumagamit ng aparato. Yung mga gadget ngayon na nauuso. Ang namang masamang espiritu, hindi kayang sagapin ng gadget o anumang aparato. Maliban na sa elemento. Kasi ang mga masamang espiritu, walang kalagayan yan Walang likas na kalagayan. Wala Hindi masasagap ng aparato yan. Pero yung elemento, masasagap yan kasi meron siyang normal na kalagayan. Bagamat hindi mo siya nakikita. Kasi ang elemento, kung gusto magpakita, magpapakita yan. Kung ayaw, di wala ka magagawa. May kapangyarihan sila Hindi kagaya ng mga masamang espiritu, walang likas na kalagayan yun, espiritu lang yun Pag pinakilos ng Diablo yun, papapasukin lang yun sa mga taong kagaya nyo. Pag gustong pakilusin ng Diablo, papapasukin sa iyo yun. O sa mga kasama mo. Ayun ang nakakatakot pag pinapasok ng Diablo yun. At hindi mo kayang palayasin. Di ba? Hindi kagaya ng elemento. May sariling kakayahan yan. At kung gustong pumasok sa iyo yan, mas malakas yan kaysa doon sa... Yung mga masamang espiritu, pag pumasok sa tao, walang masyadong lakas yan. Nangihiram lang na yan ng lakas sa'yo. Yung enerhiya mo, yun ang hihiramin yan. Hindi kagaya ng elemento. May sariling lakas yun, kaya nagdodoble. Pag elemento ang sumanib sa tao, malakas. Bakit? Enerhiya mo, tsaka yung sarili niya. Magdodoble yun. Kaya pag hindi mo kaya yon, kaya kang, pag binalibag ka nun, hinahawakan ka at ihagis ka nun, malakas yun Minsan, 10 tao hindi kayang pigilin kapag napasukan ng elemento. Nagdodoble lakas.
Hindi kagaya naman sa mga espiritu, pag pumasok sa tao yan, walang masyadong kakayahan yan. Kasi yung sarili mo lang enerhiya, ang taglay niyan. Kasi espiritu lang yan eh. Walang iniwan ng, di ba, pag binuhay ka ng Diyos, may espiritu ka galing sa Diyos. Yung papasok sa'yo, masamang espiritu galing sa Diablo. Maliban na, pinapasok sa'yo ng Diablo yung masamang espiritu, bigyan niya ng kapangyarihan. Ayun, may peligro ka lalo doon. Pero kung papapasukin lang yun para mamirwisyo, ikaw may peligro. Bakit? Baka mapatay mo yun eh. Di ba? Oh. Ganon, mga idol. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin. Dahil doon sa ating mga idol na napapanood natin. At paano Salamat ng marami sa may sandali at sinamahan niyo ako dito sa ating naging kwentuhan. Subaybayan niyo pa, idol. Marami pa akong ikukwento sa inyo tungkol sa mga ganong sistema. Kaya kung mayroon kayong mga katanungan, lagyan nyo lang sa comment section at kung mayroon kayong comment. Paano bago tayo mag-iwahiwalay, shoutout po muli sa inyong lahat. Saan man kayong panig ng ating bansa na roon, Luzon, Visayas, Mindanao, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa, mga idol, nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Kaya sa muli, paalam!